Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Anwibi ng Mayo. May 9, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:33. 6:33 na po ng umaga. Webis. At medyo maganda ang panahon, maliwanag. Katulad ng dati ay nais kong mag-vlog patungkol po dito sa noon pa ako disagree dito kay Engineer Toto Kausing patungkol doon sa karakter ni Morales. Opo, ang title ko po ay I disagree to Engineer Toto Kausing about Jonathan Morales character. Yan po. Disagree po ako sa kanya kasi nga iba ang pananaw ko, iba din ang pananaw niya. Opo. Ang sabi niya kasi ay pwede magsabi ng totoo si Morales kahit na may record siya ng ganun. O masama ang record niya. O ganun nga ang karakter niya. O ganun ang style niya. Ay pwede rin magsalita ng totoo ang sabi niya. Ay hindi ako naniniwala doon. Opo. At yan po ang papatunayan ko ngayon. Yan po ang papatunayan ko na hindi pwede. Hindi pwede yun. Opo. Na ganun na ang style niya o ganun na ang karakter niya o ganun na ang kung tawagin ni Percy Lapid ay track record. Mahalaga po yan, sabi ni Percy Lapid. Pero ako, ang tawag ko dyan ay karakter. Opo. Accumulation niyan kasi ng maraming taon bago niya nakuha yung ganyang karakter niya. Kaya mahirap pong baguhin yan. Mahirap na i-alter. Opo. At yan po ang papatunayan ko ngayon. Yan ang i-discuss ko ngayon. Gagamitin ko po ang Biblia para maintindihan po natin. Pero pang-una, ito lang, basahin ko lang po, yan ang kasulat dyan. Kung ikaw ay uutang sa bangko, opo, kung ikaw po ay pupunta sa bangko at subukan mo na uutang ka, siyempre, tingnan muna ang karakter mo. Ganun po yan. Hindi ka basta-basta makakautang sa bangko nang hindi nila pag-aralan sino ikaw. Di ba? Ganun din sa pag-enter into contract. Kung ikaw ay mag-enter sa kontrata, titignan ka rin kung may kakayahan ka. Ganun po yan, hindi ba? Lalo na sa pag-testify. Ganyan kay Morales. Hindi ba? Kailangan, tignan mo yung track record niya. Kung idadaan natin sa salita ni Percy Lapid. Track record, sabi niya, ang tignan. Ako naman, ang tawag ko dyan ay yung karakter. Opo. Karakter po yan. O yung style niya o yung accumulation ng mga pinagdaanan niya. Ayan po At patutunayan ko po yan na hindi pwede yung sinasabi ni Engineer Toto Kausing na pwede yun. Na kahit na ganun ang track record niya, ay pwede siya nagsasabi ng totoo. Ay pwede nga, pero maliit lang po ang porsyento. At actually, nung napakinggan ko siya, doon sa usapan nila ni Maharlika, opo, nag-video call ata sila yan Naka-video siya, nakikita, doon pa lang nag-decide na ako na kuan ito
hindi totoo ito na witness o wala yan o bayaran yan, ay bakit ka papayag na magpakita ka sa video? Hindi ba? At yung sinasabi niya, lumagpas na po. Lumagpas na doon sa dapat niyang sabihin bilang isang tao na nagprepara ng dokumento at nanganganib daw ang buhay niya. Ipagpalagay na natin na nanganganib ang buhay niya, adi sabihin niya dapat doon na ay hindi na tuluyan, walang value yan kasi nga hindi namin na-examine yan. Hindi namin na-verify, hindi namin pinaglaanan ng surveillance. Itapon mo yan. Oh. Kasi hindi ko paninindigan yan. Tapos, hindi ba? Oh, dapat ganun ang sinabi niya. Ay hindi nag-video call pa sila at nagpakita siya at kunyari ay nag-aalala siya dahil nanganganib ang buhay niya. Ay bakit manganganib ang buhay mo kung hindi mo naman biniripay yan? Kung sakali man na mayroong ganun. Kung sakali man. Pero ako naniniwala ako na wala talaga. Walang record na ganun. Kasi nga wala siyang witnesses. Nung sinulat niya yun, nung panahon na yan, dapat dun sa PDEA, maituro niya sino ang kaharap niya o sino ang dun sa opisina nila, sino ang naandun na pwede niyang ituro na nag-testify. Hindi ba? Na pwede ngayon na mag-testify. Ay wala Yung mga dati niyang kasamahan tinatanggi na walang ganyang pangyayari. Oh. Ayun po pero bago ako magtuloy-tuloy ay hayaan niyo muna na pasalamatan ko muna itong mga subscriber o yung mga nanonood o yung nagla-like ganyan ito po sila ito po ang mga pangalan nila. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, actually nag-comment ito kahapon. Ay welcome po kayo Welcome po kayo. Si Al Olalia ito, parati ito nagko-comment ang maganda yung sinabi niya kahapon na yung pag-explain ko ay malumanay at maliwanag. Ay style ko po yun kasi nga ako po nung nasa Saudi ako taong 96 siguro, 96 yun. Opo. Nag-handle po ako ng Bible study sa Saudi. 2 araw po yan sa isang linggo, 2 araw. Tumatagal po ng 1.5 hour. Yung Bible study namin sa group. Ang tawag namin group cell. Na kung minsan umaabot kami ng 10, ganyan, kung minsan 7, pero kung minsan 12, ganyan, 13, na nagba-Bible study. Kaya sanay na sanay po ako. Opo. At yung mga subject ko, kabisado ko po yan. Itinalagan nila ako dahil umuwi yung nag-handle sa amin. Finish contract siya Kaya yung remaining 6 months, ako ang nag-handle. Ako ang inassign nila Ikaw na ka Simon, sabi nila. O sige ka ako. Ako ang nag-handle. Kaya kabisado ko po yung mga topic. Si Libra Girl, si Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan. Ito parati rin nagko-comment ito. Opo, welcome po kayo welcome. Si Elenita Scripture ng Germany. Si Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querte Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston,
Illinois. Ernesto Aborque, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ait Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermehenil Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintag, Leonardo Sibis, at saka si Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay nagiging inspirado na mag-vlog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin. Si Michael Apasibli Bulletin. Kahapon pinanood ko siya 2 oras mahigit patungkol doon sa mayor ng Banban na sa palagay ko rin ay isang Chinese. Opo. At baka i-discuss ko yan sa ibang araw, ano? Malapit lang yan sa amin sa Zambales, yung Bambam na yan. Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Band, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pitzchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila o makinig sa kanila kasi marami po tayong matututunan. Opo. At nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para sa ikabubuti po ng bayan. O sige po, at tuloy na po tayo sa ating topic ngayon na yung nga I disagree with Engineer Tuto Kausing regarding the character of Jonathan Morales. Yun nga, hindi uobra yun na paniniwalaan ko si Jonathan kung nakita ko may track record siya na ganun. Opo. At yun nga, habang tumatagal po ang hearing dyan o ang panahon, ay nakikita natin na puro kasinungalingan lang ang sinasabi niya. Ayan po ano. Pero ako, ang tawag ko doon ay character eh. Character. Ito po ano, Romans 5, itataas ko lang po ha. Romans 5 verse 3 hanggang 5. Ito po ay pagtukoy ito, papaano nadidevelop ang karakter o papaano nagkakaroon ng karakter ang isang tao. At hindi po pwedeng hindi pwedeng pasubalian po ito kasi galing po sa Biblia ito eh. Maaring alam na natin ito o naobserbahan natin ito, pero mas maganda na po na may confirmation sa Biblia. At yan nga isasaysay ko sa inyo na hindi natin ito maririnig sa ordinaryong tao, hindi natin maririnig. Kahit na nga sa mga pastor eh, hindi nila dinidiscuss ito eh. Opo. Ang mga pastor po, ang dinidiscuss lang nila parati ay yung tithings, yung magbigay ng pira.
Opo, ganun po. Pero ito mga ganito, bihira po eh. Romans 5 verse 3 hanggang 5. Not only that, sabi po ni Paul, but we also rejoice in our sufferings. Ayan po ang sinabi ni Paul sa Romans 5 verse 3. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts through the Holy Spirit whom He has given us. Hindi ko na tatalakayan yung ibang sentence dito kasi hindi naman masyadong maintindihan eh. Babalikan ko na lang kung may oras Pero ang gusto ko po na sabihin dito, kasi ito ibang version ito na kinuha ko uulitin ko na lang mamaya para mas maintindihan natin Pero nga ang nakasulat dito ay we also rejoice. Natutuwa kami in our suffering, sa aming mga paghihirap o sa aming mga sufferings. O ang tawag natin dyan ay trials and temptations. Ayan po mga problema sa buhay, hindi ba? We rejoice. Sabi ni Paul, because may reason siya we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. Ayan po. Titigil na lang po ako dyan. Pero parang nakukulangan po ako dyan. Kasi sa ibang version ay mayroon silang suffering produces patience. If prolong, produces perseverance. Perseverance, if develop, produces character. Ayan po. And character, hope. Hope in God. Ayan po, hope in God. Ayan po nakukulangan ako kasi hindi nasulat yung patience. Pero sa ibang translation po, mayroon silang patience, then perseverance or endurance, and then character, and then hope. Ayan po. Ngayon, itong character po ito ay accumulation po ito ng maraming sufferings hindi ba? Kayo po ang tatanungin ko ay siguro alam nyo yan. Kasi nauobserbahan nyo po yan sa mga kapaligiran. May mga tao kasi na umaayaw sa mga sufferings. Kaya ang tawag natin sa kanila ay walang karakter. Wala silang karakter kasi nga kung saan yung maluwag sila, doon sila Yung iba, kung saan ang pera, ay doon sila. Kaya nga ang tawag sa kanila ay mukhang pera. Yun ang karakter nila. Yung iba nga ay umaayaw na kung nahihirapan na, pumapayag na kung ano man yan. Wala na silang patience, wala silang perseverance o endurance. Ngayon, wala silang karakter. Kaya maririnig natin po sa mga tao, sa ordinaryo na tao, ay walang karakter yan. Hindi ba? Yung iba naman ay sinasabi na masama ang karakter niyan. Ayan nga, dahil nga mahilig sa pera. Hindi ba? Ganun po yan Kaya ang sabi nila, masama ang karakter niyan. Mayroon namang iba ay strong character yan, sabi nila. Ibig sabihin ay matuwid yan. Kasi hindi ka naman magiging strong character kung wala kang gabay ng Diyos. Opo. Hindi ka mag-persevere. Hindi ka tatayo sa mga prinsipyo mo kung malayo ka sa Diyos. Opo. Ganun po yan. Ang gagawin mo ay kung naandyan ang problema, magtatago ka na lang.
Ganun po ang ginagawa ng iba eh. Kung inaakusahan na o hahuli na ng batas, ay magtatago na lang siya. Ganun po. Wala pong mga pinaglalaban yung ganun. Opo, walang karakter. Ito po ang James 1:12 para patunayan natin o susog po ito doon sa Romans 5 James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial. Hindi ba? Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Pero hindi ko na babanggitin yan, hindi ko na i-discuss yang to those who love Him. Hindi na relevant yan dito eh. Basta ang kinuha ko lang dito, blessed is the man who perseveres under trials. Ayan po, hindi ba? Maliwanag po yan eh. At iba po ang author nito. Ang author nito ay si James si Santiago Hindi ba? At marami po siyang sinabi na ganyan. Ito lang ang pinili ko. Yan lang ang pinili ko kasi nga okay na yan Basta mayroong susog dun sa Romans 5 ito ang paliwanag ko po Ito kasi ang sequence of events. Sa tao trials and temptation, if you stand the test, produces patience. Patience, hindi ba? Patience. Patience, if prolonged, mahaba, hindi ba? Produces perseverance or endurance. Para kang nagtitraining yan, kung athletic ka, ay nagtitraining ka para mayroon kang endurance, hindi ba? Yang perseverance. Perseverance, if practice, kung nasanay ka na, ay produces character. Ayan po, hindi ba? Accumulation po yan ng mahabang panahon at maraming trials. Yan po. Kaya nagkakaroon ng character. At pansinin nyo po, yung mga matitigas na tao ay dumaan po yan sa mabibigat na mga trials and temptations. Opo. Naghihirap sila, pero patuloy pa rin sila. Katulad po, example po natin si Dilima. Hindi ba? Ibinilanggo po yan ng mahigit na 6 na taon. Opo, pero hindi po siya bumigay. Hindi po siya lumuhod sa paanan ni Duterte. Hindi po niya ginawa yun. Hindi po siya tumakbo at pumunta sa ibang bansa para magtago. Hindi po. Kaya yang pong ganyan, strong character po yan. Ganon din kay Ninoy Aquino. Hindi ba? Yung mga kasamahan niya ay wala na. Pero siya ay okay lang. Binilanggo po siya ng 7 taon. Ganyan po ang mga strong character. At kung umabot ka po dyan, kung umabot ka sa ganyan na ibibilanggo ka ng 7 taon, 6 na taon, o 1 taon man lang na wala kang kasalanan, ay wala nang pwedeng tumulong sa'yo, ikaw na lang, kasi nga, presidente ang kalaban mo Hindi ba? Hawak niya ang kapulisan, hawak niya ang DOJ, hindi ba? Hawak niya ang mga mahistrado, hindi ba? Hawak niya lahat Saan ka po pupunta? Sa Diyos. Ayun. Kaya ang sinasabi dito, hope that is in God. Ayan po. If you develop your character, you have hope that is in God. Kasi nga, tinawagan mo siya Sa iyong pagluha, hindi ba? Sa iyong pagtatanong, bakit ako ganito? Bakit wala akong kasalanan? Ayun, tatawagin mo po ang Diyos.
Opo, sigurado po ako dyan. Sigurado po ako dyan. Kasi wala na eh. Professional ka nga, abogado ka, hindi mo naman maipagtanggol kasi napakalakas ng iyong kalaban. Hindi ba? Oh, kaya ang kakausapin mo ay Diyos. At yun naman po ang gusto ng Diyos. Na isanggunit mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan. Ang iyong problema. Oh, cast all your cares upon Him because He cares for you. Yan po ang nakasulat. Pero kung babalikan po natin yung sinabi po ni King David, para patunayan natin na hindi ka naman papabayaan ng Diyos eh. Oh, when you are weak, sabi kay Paul, when you are weak, I am strong. Sabi naman ng Diyos. Oh, kasi gustong ipatanggal ni Kwan eh, ni Paul, yung thorn in the flesh eh. Panginoon, tanggalin mo ito. 2 times siya atang ni-request eh, yung thorn in the flesh. Aywan ko kung ano yun. Hindi naman tinalakay ng Biblia kung ano yung thorn in the flesh. Ay ang sabi, hindi ko tatanggalin yan, sabi ng Diyos. Kasi kung ikaw ay weak, I am strong, sabi ng Diyos kay Paul. Hindi tinanggal kung ano man yun, kung ano man yung thorn in the flesh. Ang sabi ng iba ay yung nabubulag na si Paul noon. Opo. Ang sabi naman ng iba ay yung mga tao na naninira sa kanya. Yun daw ang tanggalin. At ayawan ko ay bahala na sila kung ano ang kwan nila. Ano? Pero yung po sinabi ni David, sacrifices and burnt offering you do not desire, sabi niya, or you have pleasure on them, or else I will give it. Sabi po ni King David, burnt offering and sacrifices you do not desire, and you have no pleasure on them, or else I will give it. The sacrifices acceptable to God are broken heart and a contrite in spirit. Ayan po hindi ba? A contrite in spirit and a broken heart, this, O God, you will not despise. Yan po ang sinabi ni King David. Oh, kaya nga kung ikaw ay nabilanggo na ng 6 na taon, 7 taon, ay talagang kakausapin mo ang Diyos eh. Hindi ba? At kung kinausap mo ang Diyos, ay yan, tutulungan ka. Hindi ba? Oh, kaya nga hindi ako naniniwala dun sa mga vloggers ni Duterte noon eh, na kinontra ko ng kinontra doon sa dyaryo, doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Abay kako, may Diyos tayo. Sabi ko, kasi ang sabi nila, mabubulok na raw. Sabi nila, mabubulok na si Dilima sa kwan, sa bilangguan, kasi nakabilanggo eh. Oh, ang sabi ko, hindi naman ikaw kako ang Diyos eh. Oh, hindi, sabi ko, kasi may hinihintay ako na 7 years, nagbabago po ang panahon. Every 7 years, sabi ko. Si Nonoy Aquino napalaya after 7 years. Si Trillanes napalaya after 7 years. Ngayon, ito si Dilima, ay baka 7 years lang yan, sabi ko. Hindi nila masagot eh. Oh, at yun na nga ang nangyari. After 6.5 years ata, nakalaya si Dilima. Hindi ba? Oh, dahil lang dyan sa, ayan na nga, yung salitang tambaluslos. Hindi ba? Oh, hindi ba? Pero balikan lang po natin ito itong yung trials and temptation produces patience. Patience Yung patient produces perseverance. Yung perseverance produces character. Ayan po. Kaya nadidevelop po yan at mahirap na pong tanggalin yan sa tao. Mahirap na po. Ngayon kung ang karakter ni Morales ay magsinungaling o ganun ang style niya, hindi ako maniniwala sa kanya kung ano man yung testimonya niya. Lalo na ngayon na
Wala naman pala eh. Diniscuss ko na kahapon, sino mag-testify sa kanya, doon ko lang eh. Kasi nasa Biblia po yan eh, kailangan 2 witness. Sino mag-testify na sumulat siya ng ganun? Opo, kailangan may mag-testify. Huwag po tayong malito. Huwag po tayong pupunta doon sa kung ano-anong topic. Doon na lang po doon sa sino po ang mag-testify na 2 tao na doon sa PDEA office, sinulat niya yan. Ayan po, pag walang mag-testify, ay bakit nating paniwalaan yan? At lalo na ngayon, sinasabi ni Morales na hindi daw niya pwedeng dadalhin daw niya sa hukay, hindi ba? Yung pangalan. Ay bahala na siya. Ay di useless yan, hindi ba? Wala pala siyang maipalat na kwan eh, yung tao na nakakita. Yung tao na nakakita, hindi niya ibibigay ang pangalan, hindi ba? Ay paano yan? Hindi ba? Paano yan? Bakit tayo magsasayang ng kurinti dyan nang magpapatawag tayo ng mga resource person na hindi naman pala lalabas yung tao na nakakita? Useless, hindi ba? Pero ang sabi ni Toto Kausing, ay sabi niya, ay pwede naman kanya na totoo yan. Ako noong una, ganon din. Baka totoo yung papilitos na yan. Pero habang tumatagal, wala eh. Wala. At kahapon, na-discuss ko na po bakit wala yan. Walang value yan. Kasi si Morales lang ang nagtitistify na mayroon siyang ginawa na ganon. Mayroon ako kanyang ginawa na ganyang papilis. Ay hindi siya pwedeng paniwalaan kasi siya lang nagsasalita eh. Bato de la Rosa, paniniwala mo ba ang isang taong nagtitistify sa kanyang sarili? Sa gana ng kanyang sarili? Ay hindi po, kasi mismong si Jesus Christ sinabi, if I testify for myself, my testimony is nothing, sabi niya. Si Jesus Christ po ang nagsalita niyan. At noon pa po yan, 2,000 years ago, na ina-accept po yan ng mga tao noon. Kasi ang tao noon na nagsabi, yung mga abogado noon, mga Parisiyo, here you are again. You are testifying for yourself. Your testimony is not valid under any court of law. Ayan po, dapat huwag tayong aalis dyan. Nadadala tayo sa samot-saring mga deklarasyon. Hindi, unahin po natin yan. Si Morales, nagtitistify siya sa sarili niya. Not valid po yan. Si Jesus Christ, ang dami po niyang witness. Marami siyang witness. Kung sabihin ko man kanya na ako ay anak ng Diyos, na ako ay galing sa Diyos, na ako ay isinugo ng Diyos, marami akong witness, sabi niya. Ayan po, na-diniscuss ko na kahapon. Sige po, at hanggang dito na lang po, at sana sa ating pakikinig po ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa itaas. Opo, hindi po pwedeng baliin yan na yung karakter, mahalaga po yan. Yun na nga sinabi ko, kung uutang ka sa bangko, hindi ka kilala. Wari pagbigyan ka, hindi ba? Magpapalad ka po ng mga prinda. Yung mga collateral, hindi ba? At i-examinin din yung collateral mo, halimbawa, lupa o lote o bahay, kung sa'yo yun. Ganun po yan. Sige po, at dinadalangin ko po sa Panginoon, bago ako mag-umpisa, ay sana yung nakikinig ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.